Dear Lady Love TV. Sisters Rivals in Love, tunghayan natin ang ikapitong bahagi. Pabiling-biling sa higaan si Sunshine. 2:00 na madaling araw ngunit dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Buong maghapon na siyang binabagabag ng isipan tungkol sa inakto ni Ashton kaninang umaga. Kaya naman, hanggang sa pagtulog, daladala pa rin niya ang isipin na iyon. Paano kung natuloy ang paghalik ni Ashton sa kanya? Ano ang magiging kasunod ng kabanatang iyon? Paano kung hinayaan na lamang niya ang sarili na magpadala sa kanyang marupok na damdamin? At least, sumaya pa siya. Paano kung nagpatangay na lamang siya sa sitwasyon? Paano kung... Hay, iyon ang tanong na paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Ashton. Dumagdag pa ang katotohanang halatang iniiwasan siya ni Ashton buong maghapon. Paano ba naman nagkulong ito sa kwarto buong maghapon at nagdrams na nagdrams? Ilang beses niya itong kinatok para kumain ng hapunan, ngunit hindi siya pinagbuksan. Nakontento na lamang siya sa panonood ng TV. Lumabas naman ang binata ng mga bandang 10:00 ng gabi. Ni hindi man lamang siya nito tinapunan ng tingin at lumabas ng pad. Wala siyang ideya kung saan nagpunta ang binata, kung hindi lang nag-text si Lala na kasama raw nito si Jack at si Ashton. Siya naman ang pumasok sa kwarto at nahiga sa kama para matulog. Kung naiba lang siguro ang sitwasyon ay baka sinundan na niya si Ashton. Pero sa unang pagkakataon ay natakot siyang harapin ito. Hindi niya alam kung bakit. Muling nagpabiling-biling sa kama si Sunshine, pero agad din siyang natigilan nang marinig ang pagbukas ng pinto sa living room. Dumating na si Ashton. Niyakap niya ang unan at pumikit. Kailangan na niyang matulog. Kung hindi ay baka magka-wrinkles na siya sa kaiisip. Ini-stress niya ang sarili samantalang ang hinayupak ay nakuha pang tumambay kasama mga kaibigan. Pinilit niya ang sarili na matulog. Medyo bumibigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Baka hinihintay lang talaga niya ang pagdating ni Ashton para mapanatag siya ng tuluyan. Naramdaman niyang unti-unti na siyang hinihila ng antok. Then suddenly, she heard something. Someone opened the door to the room she was in. Dahan-dahan lang, maingat. Pero dahil napakatahimik ng paligid, kaya naman dinig na dinig niya. She was so sure who it was. Siyempre, sino bang kasama niya sa bahay, hindi ba? Si Ashton lang. Hindi niya alam kung ano ang binabalak nito. Sunshine. She heard him say her name. Mahina lang. Mabagal. Pero ang nakapagtataka, damang-dama niya ang emosyong kalakip na tinig. It was as if he was longing for her, as if he was begging to be noticed by her. Pasimpleng idinilat ni Sunshine ang mga mata. She saw Ashton standing at the floor in front of the bed. He was staring at her. Hindi pa nito napapansing nakadilat siya ng kaunti dahil medyo madilim ang kwarto. Wala naman itong ginagawa. Basta nakatitig lang sa kanya just like what he did this morning. Gumapang ang kilabot sa buo niyang sistema. Paano kung bigla siyang daluhungin ni Ashton dahil akala ay natutulog siya? Papalag ba siya? Manlalaban? O baka naman matuwa pa? Kerengkeng ang puso niyang nagmamahal kay Ashton. Hindi nun magagawang tumanggi sa nakatakdang gawin ng lalaking mahal niya. Pero kailangan pa rin niyang manlaban kahit konti. Para hindi naman isipin ni Ashton na sobrang easy to get siya. Chos. Ano ba ang pinag-iisip-isip niya? Dalagang Pilipina ba talaga siya? Oo, pero syempre, hindi niya maiwasan ang kabaliwan na dulot ng pag-ibig. Habang tumatagal na nakatitig sa kanya si Ashton, ay nararamdaman ni Sunshine ang pag-init ng paligid. Bigla siyang pinagpawisan kahit may aircon na. Ashton was only staring at her but she felt like he was touching her all over her body. The feeling was so intimate that she thought he would lose control any minute now. She must have gone mad. Paano mangyayari yon kung nidulo ng daliri niya sa paa ay hindi man lamang nahawakan ni Ashton? Sunshine. She heard him say her name again. This time, his tone was more intense. Like he was struggling to breathe. It sent shivers down her spine. Oh, for the love of God. Ashton was driving her crazy just by saying her freaking name. Kahit nakahiga, pakiramdam niya ay nahuhulog ang kanyang puso.
Sana lang ay nagawa na niyong saluhin ni Ashton. Then Sunshine saw him squat down on the floor and place his arms 2 or 3 feet away from her feet. Akala niya ay kung ano ang gagawin ni Ashton. But he just kept staring at her. Pinagpawisan siya ng malapot. What should she do? Ipapaalam ba niyang gising siya para magkaalaman na o hahayaan lang niya ang binata? The tension was killing her. But it was too magical because she had never experienced something like that before. Yun kasi ang unang pagkakataon na talagang pinagtuunan siya ng pansin ni Ashton. Yun ang unang pagkakataon na tinitigan siya nito. Hindi bilang si Sunshine na makulit, si Sunshine na madaldal, at si Sunshine na kontrabida sa buhay nito. Kung hindi siya ngayon si Sunshine, isang babae na karapat-dapat pagtuunan ng espesyal na pansin. Pero kung anong klaseng atensyon na binibigay nito, ay nakatakda pa niyang malaman ang sagot sa mga susunod na mangyayari. This is insane. Natigil si Sunshine sa pag-iisip nang marinig uli ang tinig ni Ashton. This time may halong galit ang tono ng pananalita nito. She couldn't tell kung kanino ito nagalit. Sa kanya ba o sa sarili? He stood up, sighed and stared at her for the last moment. Then he rushed out of the door. Sa pagkakataong iyon ay wala nang ingat sa mga kilos nito, para bang may tinatakasan na kung ano. Napabalikwas si Sunshine, namamawis at habol ang hininga. What was that? Kung ano mang laro iyon na inumpisahan ni Ashton sa pagitan nila, nakahanda na ba siya? But she loved him with all her heart and soul. That was why she was sure that she would do everything for Ashton. Kahit pa alam niyang ikapapahamak niya yon. Yeah, love made to be stupid. But being stupidly happy was much better than pathetically righteous. Love was not about what was right or wrong. It was about taking chances even with the tiniest possibility of happiness. Muli siyang humiga sa kama. Hay, lalo na siyang hindi nakatulog. Hindi magkamayaw ang sigawan ng mga tao habang isiniset up ng crew ng mga instrumento sa stage. Alauna na madaling araw, ngunit ang mga manonood ay hindi kakikitaan ng pagkapagod o pagkaantok. Ang lahat ay buhay na buhay pa ang dugo at handa pa rin makipagkrakrakan. Hi miss, kanina ka pa namin napapansin pero hindi ka namin malapitan kasi jahe eh. Kaya heto, nagpalakas muna kami ng loob. Fan ka ng anong banda? Pwede bang makipagkilala? Tiningnan lang ni Sunshine ang lalaki nagsalita. May kasama pa itong dalawang lalaki na nakangisi. Kahit may ilang talampakan ang layo sa kanya ng mga ito, ay amoy na amoy niya ang alak sa sistema ng mga ito. Namumula na rin ang mga mata. Napaatras siya. Sinabihan na niya si Frey na huwag nang lumabas ng backstage at doon na lamang manood mula sa monitor ng performance ng The Means, pero hindi siya nakinig. Gusto kasi niyang mapanood ng live ang banda. Pasimple siyang nagpunta sa isang sulok ng open stadium kung saan ginaganap ang Rockfest Philippines. It was an annual event na dinadaluhan ng iba't ibang rock music enthusiast mula sa buong Pilipinas para mapanood sa iisang stage mula umaga hanggang gabi. Ang mga paboritong OPM bands ng mga ito at ang bandang The Means ang napiling mag-perform sa finale. Hindi pinansin ni Sunshine ng mga lalaki at naglakad palayo. She was not there to entertain strangers. She wanted to watch Ashton performing his best in front of a huge crowd. Wala siyang panahon para pansinin ang mga ibang bagay. Lalong umingi ang sigawan nang lumabas na sa stage ang 5 miyembro ng The Means. Agad na lumabas sa mic stand si Rigo at binati ang crowd. Nagkanya-kanya namang pwesto ang ibang miyembro. Si Sunshine naman ay hindi magpuknat-puknat sa tingin kay Ashton. Sinusundan niya ang bawat kilos nito. Mula sa pag-akyat sa stage hanggang sa pag-upo sa harap ng drum set. Napabuntong hininga siya na makita ang pagkunot noon ng binata. He had been like that for the past several days. Palaging irritable at nakasimangot. Kinakausap naman siya nito. Thank God for that. Pero, mas naging tipid ang conversation nila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang mga kinikilos ni Ashton. Hindi naman niya ito maaring tanungin ng diretsa. Kasi nga daig pa nitong isang babaeng malapit na mag-menopause sa tindi ng mood swings. Naluloko na yata. Pero nagpapasalamat pa rin siya na kahit ganoon
nakakasama pa rin niya si Ashton, na nakikita niya ito kahit kailan niya gusto. Kahit paano ay masaya na rin siya sa setup na yon. The band started to play. Mas naging wild ang crowd. Ngunit kahit nababangga si Sunshine ng mga katabi, natatapakan ang paa at natutulak, baliwala lang sa kanya. Tutok na tutok kasi ang kanyang pansin kay Ashton. She could see that he was a different person when he was playing the drums. Ashton was grinning from ear to ear. He looked excited like a kid. An overwhelming feeling enveloped her heart. That was the first time she saw Ashton acting like a human. Medyo teary-eyed pa nga siya habang pinapanood ng binata. Nagtuloy-tuloy ang saya ng crowd, nakikisabay sa mga awitin. Nag-e-enjoy na rin naman si Sunshine kahit pa naguguluhan siya sa paligid. Ginusto niya yun di panindigan niya. Ngunit gumagapang ang kilabot sa kanyang katawan nang maramdamang may brasong umakbay sa kanya. Kaagad niyang kinumpronta kung sino yon. Ang lalaking lasing na kumausap sa kanya kanina. Hey, stop pestering me. You're annoying. Nakatikim pa ng batok sa kanya ang lalaki. Muli siyang lumayo. Miss Beautiful, makikipagkilala lang naman ako. Nakangising wika nito habang sinusundan siya. Mabilis na nakipagsiksikan pa sa iba si Sunshine para hindi siya mahabol na lalaki. Sa pag-iwas ay hindi niya namalayan nakarating na pala siya sa bandang unahan. Kaunti lang ang layo ng kinaroroonan niya sa stage. Kitang-kita niya ang the mains. There you are. Nagulat siya na makitang nasundan pa rin siya ng lalaki. This time, naging mas mapanghas ito. He touched her left arm at pinilit siyang hinihila. Nanlaban siya at pinagsasampal ito ng libreng kamay niya. Pero dahil siguro sa lakas ng tama ng lalaki, kaya naman hindi nito iniinda ang pananakit niya. Wala naman pakialam sa kanila ang ibang tao. Patuloy lang ang mga ito sa pakikipag-jam sa bandang nasa stage. Habang lumalakas ang hiyawan, kantahan at tugtugan, lumalakas din ang sampal at paghambalos si Sunshine sa lalaking bastos. But no to avail. He was really determined to harass her. Bitawan mo kung gago ka. Shit, I said let go of me. Hindi mo ko mapapaalis. Hindi pa ako baliw para sumama sa isang tulad mo. Ipapupulis kita. Idedemanda kitang bastos ka. She threatened the bastard. Ngunit kumisil lang ang lalaki na ipinakitang hindi naniniwala o natatakot sa kanyang sinabi. Come with me and I'll take you to heaven, miss. Lalong nanlaban si Sunshine. May mga ilan-ngilan ngang tumigil at nanonood sa munting palabas nila. Pero wala ni isang tumulong sa kanya. Malakas ang lalaki. Malaki lang ito. At madali lang siya nitong nahihila palayo sa crowd at madala sa impyerno. She was beginning to feel scared. Noon lang niya napagtantong seryoso ang lalaki na gawan siya ng masama. Oh God, please. Ashton. Her mind screamed. Just when she was about to lose hope, someone pulled her away from the stranger. At nang nakapagtataka, biglang tumahimik ang paligid kasunod niyon. Dahil medyo windang pa siya, hindi kaagad rumihistro sa kanyang isip ang nangyari. Unti-unti pa munang nag-sink in sa utak niya ang mga kaganapan. The crowd went quiet, so did the band that was performing in stage. Nilingon ni Sunshine ang taong naglayo sa kanya sa bastos na estranghero. She was speechless when he saw Ashton. Kanina lang ay tinatanaw pa niya ito sa stage. Paano nangyaring naroon ito sa kanyang tabi ngayon? You fucking asshole. How dare you lay a hand on my girl? You shit. Pagkatapos niyon ay biglang nawala sa tabi niya si Ashton. Namalaya na lamang niyang walang habas nitong pinagsusuntok ang lalaking bastos. The crowd was still silent while Ashton was mercilessly punishing the guy on the face. Kahit sa Sunshine ay hindi kaagad nakakilos, na estatwa na lamang siya sa kinatatayuan. Kung hindi pa bumaba mula sa stage si Rigo at pinigilan ito, ay hindi pa siya tuluyang magigising sa katotohanan. After a minute, the crowd went wild again. Hindi na iyon dahil sa musika, kundi dahil sa ginawa ni Ashton. Speaking of Ashton, pigil na pigil rin nito nina Rigo at Johan. Kitang-kita sa mukha nito ang galit. She had never seen him that angry before. He looked like he could murder anyone in that state. Nilapitan niya si Ashton at niyakap, mahigpit na mahigpit. Noon naman niya naramdamang tila kumalma ito. Are you alright, Sunshine? Tanong nito. Anger was still evident in his voice. Calm down, I'm fine. Thank you for saving me. I'm going to murder that man. Relax, man. Wika ni Johan. Nandiyan na yung security. Ipaubayan mo na sa kanilang insidenteng to.
No fucking way. I won't calm down if I don't kill that bastard a million times. Isakay niyo na sa van niyang si Ashton. We're canceling the performance tonight. Wika ni Faye nang makalapit sa kanila. I'm sorry, nahihiyang wika ni Sunshine. It's not your fault, Sunshine. Kasalanan ng security event na to. Hindi sila naging maingat. Ako nang bahala rito. No, ayaw paawat na wika ni Ashton. Hindi pa tapos. Huwag na matigas ang ulo. Ipaabayan na natin ito sa kanila. Si Astro, seryoso ang mukha. Fuck, marahas na kumawala ang hawak ng mga pumipigil kay Ashton. He stared at Sunshine. What are you doing just standing there? Let's go. Asik nito. Wala nang magawa si Sunshine kundi ang sumama. Imbis na dumiretso sa van katulad ng sinabi ni Faye, nagtuloy-tuloy lang si Ashton sa paglalakad hanggang sa makalabas ang parking lot ng venue. Sumunod naman si Sunshine. Na makarating sila sa highway, ipumara ng paparating na taxi si Ashton. Binuksan nito ang backseat ng sasakyan at sumenyas no sumakay siya. Kaagad naman siyang tumalima. Pagkatapos ay ang binata naman ang sumakay. Tahimik lang sila sa loob ng taxi. Nakatingin si Ashton sa labas ng bintana habang si Sunshine naman ay nakatingin sa binata. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ano ang naglalaro sa isip nito.